Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1721. Magkano ka? Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Napakabukas palad ni Liu Xing at direktang naghagis ng bag. Nang makita ni Yezuan ang mga bagay sa loob, hindi niya maiwasang magpakita ng nasisiyahang ekspresyon. Ito talaga ang Immortal Crystals, na mas mataas ang grade kaysa sa Immortal Stones. Mayroon ding ilang natural na kayamanan. Natuwa si Yezuan. Tinataya niya na ang mga bagay na ito ay makakatulong man lang sa kanya na makapasok sa rank 3 True Immortal. Sige, ihahatid na kita sa kanya. Agad namang sumang-ayon si Yezuan. Namarkahan na niya ng Death Hunting Command ang Demonic Cultivator na iyon, kaya hindi mahirap hanapin siya. Okay, tapakan mo itong lumilipad na espada. Hindi nag-aksaya ng oras si Liu Xing at binato siya ng isa pang lumilipad na espada. Ang lumilipad na espadang ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tinapakan ni Yezuan ang lumilipad na espadang ito at sinundan ng grupo. Sa totoo lang, hindi naiintindihan ng mga tao sa likod ni Liu Xing kung bakit gustong hanapin ni Liu Xing si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay isa lamang rank 1 True Immortal. Kahit na nakita niya ang demonyong nagtatanim na iyon, hindi niya dapat mahanap ang eksaktong lokasyon niya, hindi ba? Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Liu Xing. Paanong ang isang taong makakatapak sa lumilipad na espada at tumawid sa dagat ng mapaghiganti na mga kaluluwa ay isa lamang ordinaryong rank 1 True Immortal? Kahit na ang isang rank 5 True Immortal ay hindi kayang tumawid sa dagat ng mapaghiganti na mga kaluluwa ng mag-isa. Siyempre, ibang kwento kung gumamit siya ng bangkang lumilipad na nakalok sa bakal. Gayunpaman, kung mayroon siyang naka-ironlock na lumilipad na bangka, bakit kailangan ni Yezuan na gumamit ng flying sword para maglakbay? Higit sa lahat, sa maraming taon ng karanasan ni Liu Xing, naramdaman niyang iba si Yezuan sa iba. Ang mga bagay na ibinigay niya kay Yezuan ay isang patak lang sa balde para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang rank 9 True Immortal. Kung mahuli niya ang demonyong magsasaka na iyon, hindi magiging problema para sa kanya na gumastos ng 100 beses pa. Sa ganoong paraan, dahil kinuha ni Yezuan ang mga gamit ng kabilang partido, hindi na siya nag-aksaya ng oras at itinuro ang Timog Kanluran. Paano mo nalaman na nasa direksyon na iyon ang Demonic Cultivator? Tanong ng isa sa grupo na nagtataka. Ang Demonic Cultivator na iyon ay nagpapatayan kanina. Para makaiwas sa kanyang pagtugis, nag-iwan ako ng tracking mark sa kanya. Paliwanag ni Yezuan, ikaw, isang rank 1 True Immortal, gusto mong mag-iwan ng tracking mark sa isang rank 9 True Immortal Demonic Cultivator. May gumanti agad, ang mga taong naruroon ay hindi bababa sa rank 7 True Immortals, mas mataas kaysa kay Yezuan. Well, at least know that Demonic Cultivator entered the Sea of Vengeful Souls. Sundin natin ang direksyon na itinuro mo na itinuro, sabi ni Liu Xing. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magtanong. Bahagyang tumango si Yezuan at hindi na nagtanong pa. Tuldok, tumango si Liu Xing. Umalis na si Yezuan sa dagat ng mapaghiganti na mga kaluluwa, ngunit muli niyang nakatagpo ang bagay na ito. Sa katunayan, ang malaking bahagi ng dahilan ay ang pagtatangkang patayin ng demonyong magsasaka. Sa kanyang pagiging mapaghiganti, paanong hindi siya makakaganti? Si Liu Xing ay isang rank 9 True Immortal, isang hakbang lang ang layo mula sa 2 Golden Immortal. Kahit na kontrolado niya ang 2 lumilipad na espada, napakabilis niya. Tinansya ni Yezuan na sa bilis na ito, aabutin lamang siya ng 2 araw para maabutan ang demonyong magsasaka na iyon. Sa sumunod na oras, ang lahat ay nagmamadali sa kanilang paglalakbay. Ang kaunting oras na ito ay wala kay Liu Xing at sa iba pa. Ang rank 9 True Immortal Demonic Cultivator na iyon ay pumatay sa dagat ng mapaghiganti na mga kaluluwa, at si Yezuan ay may death hunting order. Pagkalipas ng 2 araw, malinaw na naramdaman ni Yezuan ang lokasyon ng Demonic Cultivator. Makikita natin siya sa kalahating oras. Sabi ni Yezuan, napakagaling. Tumango si Liu Xing na may kasiyahan. Makalipas ang kalahating oras, talagang nakaramdam sila ng malakas na aura. Siya talaga, matapos itong maramdaman, nang inig ang katawan ni Liu Xing.
Tama ang kanyang intuition. Talagang pinangunahan sila ni Yesuan sa gustong demonyong magsasaka. Kamahalan, ito ang iyong gantimpala. Nang walang ibang salita, naglabas si Liu Xing ng isa pang bag at ibinigay ito kay Yesuan. Pagkatapos, direkta silang nag-charge. Sa pangkat na ito, bukod kay Liu Xing, isang rank 9 True Immortal, mayroong 2 rank 8 True Immortals at 7 rank 7 True Immortals. Ang mga taong ito ay sapat na upang harapin ang demonyong magsasaka na iyon. Matutuntun mo ba talaga ako? Panipi, naramdaman din ng demonic cultivator na iyon si Liu Xing at ang iba pa. Naisip niya sa kanyang sarili, ayokong magkaroon ng gulo sa Green Rainbow Nation, kaya't iniligtas ko ang iyong mga buhay. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang habulin ako. Nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling iyon, direkta siyang nag-charge. Isang malaking labanan ang sumiklab. Sok, sok, sok. May magandang palabas na panuurin. Ngumisi si Yesuan. Pagkatapos, umiwas siya at nagpatuloy sa paglamon. Sa una, ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Liu Xing ay sapat na para makalusot siya sa rank 3 True Immortal. Ngayon lang, binigyan niya siya ng higit pa, na sapat na para makalusot siya sa rank 4 True Immortal. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga puntos sa karanasan ay higit pa sa karaniwang tao. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, isa kang rank 2 True Immortal. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, isa kang rank 3 True Immortal. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, isa kang rank 4 True Immortal. Oo naman, pagkatapos kainin ang mga bagay na iyon, si Yesuan ay direktang nakalusot ng maraming beses. Gayunpaman, karamihan sa mga reward na natanggap niya ay Immortal Crystals, kaya ang Old Tree ay isa lamang rank 6 True Immortal. Gayunpaman, sina Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen ay nakalusot sa rank 8 True Immortal. Tinansya niya na si Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen ay dapat na makalaban sa isang 2 Golden Immortal. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ding! Nag-trigger ang host ng Chain Random Mission. Unang round, patayin ang target gamit ang sarili mong mga kamay. Nagulat si Yesuan sa tunog ng notification ng system. Ang target ay naihayag. Ang demonic cultivator ang nakikipag-away kay Liu Xing at sa iba pa. Kung napatay siya ng iba, malamang na mabibigo ang Chain Random Mission na ito. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, direkta niyang pinakawalan sina Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen. Rank 8 tunay na walang kamatayan. Patayin mo siya. Agad na inutusan ni Yesuan ang dalawa. Not to mention Azure Ghost Lord, kahit si Wei Zhenchen ay malamang na makalaban ng demonyong cultivator na iyon ng mag-isa. Kung magsanib puwersa silang dalawa, siguradong hindi magiging problema. Gayunpaman, si Liu Xing at ang iba pa ay tila medyo walang kapangyarihan. Sila ay pinipigilan ng demonyong magsasaka. Damn it! Ang lakas niya talaga. Napaisip si Liu Xing sa kanyang sarili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isa rin siyang rank 9 True Immortal. Ang kanyang kalaban ay isa ring rank 9 True Immortal. Bagamat ang kanyang kalaban ay isang demonic cultivator, mayroon silang kalamangan sa bilang. Sa ganitong mga kalagayan, hindi pa rin nila nagawang patayin ang kalaban. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang aura ng isa pang rank 8 True Immortal. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita si Azure Ghost Lord, na nakasuot ng itim na bone armor, na mabilis na sumugod. Kabanata 1722, iyan ba ang lumilipad na espada ni Yesuan? Nakilala agad ito ni Liu Xing. Bago pa siya makapag-react, si Wei Zhenchen, na nasa anyo ng isang lumilipad na espada, ay sumama sa labanan at sinaksak ang demonic cultivator. Walang mamatay na lumalaban na kaluluwa. Ang Azure Ghost Lord ay umungal sa langit at ang kanyang aura ay umalangaw-ngaw. Ang Undying Fighting Soul ay nadagdagan ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 3 beses. Ang kasalukuyang lakas ng Azure Ghost Lord ay mas malakas kaysa sa Old Tree. Grasp of the Netherworld. Inunat ni Azure Ghost Lord ang kanyang kamay at isang malakas na puwersang pansiwang ang bomb-alot sa demonyong magsasaka. Kahit na ang demonic cultivator ay may malakas na pangangatawan at mas mataas na kaharian kaysa sa Azure Ghost Lord, mabilis pa rin siyang hinayla. Ano? Nagulat ang demonic cultivator. Hindi niya napigilan ang puwersa ng pagpunit sa kanyang kaharian.
Paano kaya ito? Sa oras na nag-react siya, ang saber ni Azura Ghost Lord ay naputol na. RIP. Sa isang iglap, ang demonic cultivator, na isang level 9 true immortal, ay nahati sa kalahati. Ganoon din ang kanyang demonyong puso. Patay. Ding. Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang notification ng system, tumaas ang layunin ng pagpatay ni Yezuan. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pagsama sa Immortal Slaying Bloodline, walang pinakamataas na limitasyon sa layunin ng pagpatay. Hindi na ito maaaring ipagpalit sa DevR points, na medyo tragic. Gayunpaman, hindi mahalaga ang DevR points. Pagkatapos ng lahat, ang Bloodline ay nagpalakas kay Yezuan sa mga nasa parehong kaharian. Hanggat may mga kayamanan, ang kaharian ni Yezuan ay maaaring mapabuti ng walang limitasyon. Kung ikukumpara sa pagpapabuti ng Bloodline, mas mahalaga ang pag-level up. Kinuha ni Azura Ghost Lord ang interspatial ring ng Demonic Cultivator at ibinigay ito kay Yezuan. Ding! Nakumpleto na ng host ang unang round ng Chain Random Task. Ding! Nakalusot na ang host. Level 5 True Immortal na ngayon ang host. Ding! Nakalusot na ang host. Level 6 True Immortal na ngayon ang host. Ding! Lumipas na si Lightning Ember. Ang host ay isa na ngayong level 8 True Immortal. Ding! Lumipas na si Lightning Ember. Level 9 True Immortal na ngayon ang host. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay level 9 True Immortal na ngayon. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay level 1 Great Golden Immortal na ngayon. Nakalusot si Azura Ghost Lord. Ang host ay isa na ngayong level 9 True Immortal. Ding! Ang Ghost Lord Azura ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang tier 1 Great Golden Immortal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sina Wei Zhenchen at Ghost Lord Azura ay parehong nakapasok sa Perfected Golden Immortal stage pagkatapos ng labanang ito. Sa katunayan, ang mga Immortal, Heaven Immortals, Spirit Immortals, Jade Immortals, Golden Immortals, at True Immortals ay lahat ay itinuturing na ordinaryong Immortals. Gayunpaman, iba ang maging isang Zenith Heaven Golden Immortal. Ang isang Zenith Heaven Golden Immortal ay nagtataglay ng 7 kulay na immortal na enerhiya, na mas malakas kaysa sa True Immortal na enerhiya ng True Immortal. Inakala ni Yezuan na kahit na siya, ang lumang puno, si Wei Zhenchen, at ang iba pa ay magtulungan, hindi sila magiging katugma ng Azura Ghost Lord. Sa kabilang banda, hindi. Napigilan ni Liu Xing at ng iba pa ang manginig ng marahas nang maramdaman nila ang aura na nagmumula sa Ghost Venerate Azura. Zenith Heaven Golden Immortal. Hindi maiwasang magtanong ni Liu Xing. Kasabay nito, wala siyang ideya kung paano lumabas ang Ghost Lord Azura na ito. Lahat, huwag kang mag-alala. Isa siyang walang kamatayang hayop na minsan kong pinaamo. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Yezuan sa tabi ng Ghost Lord Azura at tinapik siya sa balikat. Ano? Si Liu Xing at ang iba ay namangha. Si Yezuan, isang first stage True Immortal, ay talagang pinaamo ang isang Zenith Heaven Golden Immortal level na Ghost Lord Azura. Anong klaseng biro ito? Hindi siya first stage True Immortal. Isang 6th stage True Immortal. Maingat na naramdaman ni Liu Xing ang aura ni Yezuan at napagtanto niyang may mali. Dati, inakala niya na si Yezuan ay isa lamang first stage True Immortal. Hindi niya inaasahan na tinago talaga ng kabilang partido ang kanyang aura, at maging siya ay hindi maaninag. Isang napakalakas na pamamaraan ng pagtatago, itong Zenith Heaven Golden Immortal level na Ghost Lord Azura, at ang pambihirang flying sword na iyon ay nagparamdam kay Liu Xing at sa iba pa ng matinding pagkamausisa kay Yezuan. Nakita ko na ang Demonic Cultivator na ito noon, pero may iba pa akong dapat asikasuhin, kaya wala akong panahon para harapin siya. Ngayon, nakita ko na parang walang kapangyarihan kayong lahat, kaya pinatay ko siya. Wala kayong dapat ikagalit, nakangiting sabi ni Yezuan. Hindi, siya ay isang demonic cultivator na gusto ng ating Green Rainbow Nation. Ang kanyang kamatayan ay binibilang bilang isang pagkumpleto ng misyon. Gayunpaman, nakikiusap ako na ibigay mo ang kanyang bangkay sa amin, magalang na sabi ni Liu Xing. Walang silbi sa akin ang mga bangkay. Kunin mo na. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay at itinulak ang bangkay ng demonic cultivator.
Ang demonic cultivator na ito ay nagpinos sa mga demonyong puso ng mapaghiganti na mga espiritu. Siya ay malamang na pumasok sa dagat ng mapaghiganti na mga espiritu upang hanapin ang vengeful spirit pearl at nais na gamitin ito upang makapasok sa Zenith Heaven Golden Immortal level. Natapos magsalita si Liu Xing at muling kinuyam ang kanyang mga kamao. Salamat, Ginoo, sa pag-alis nitong nakatagong panganib para sa amin. Bahala ka, ngumisi si Yezuan. Sa totoo lang, sa kanyang lakas, sapat na ito para pagnakawan si Liu Xing at ang iba pa. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa ngayon dahil nag-trigger siya ng chain random mission. Nadama niya na ang misyon na ito ay maaaring may kinalaman kay Liu Xing. Kung hindi, bakit ito tatawaging chain random mission? Sir, bakit hindi ka pumunta sa aking tirahan at maupo? Biglang sabi ni Liu Xing. Si Yezuan ay isang rank 6 true immortal. Ang kanyang diskarte sa pagtatago ay napakatalino na kahit na hindi niya ito makita. Bukod dito, nagawa niyang paamuin ang isang Zenith Heaven Golden Immortal level na immortal na hayop. Talagang hindi siya ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng tao ay nagkakahalaga ng pag-recruit. Nang matapos magsalita si Liu Xing, ang tunog ng notification ng system ay umalangaw sa isip ni Yezuan. Ding! Na-trigger ng host ang ikalawang round ng chain random mission. Tulungan si Liu Xing sa pagkumpleto ng escort mission. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yezuan na makaramdam ng kakaiba. Anong uri ng escort mission mayroon itong Liu Xing? Gayunpaman, kinumpirma nito na ang Liu Xing na ito ay nauugnay sa chain random mission na ito. Sa makatuwid, kailangan niyang sumang-ayon. Ayos lang, may mga bagay din akong gustong itanong. Ngumisi si Yezuan. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Liu Xing. Pumunta ako sa oras na ito para magtanong tungkol sa pasukan sa demonic world. Ayaw ko sa mga demonic cultivator, kaya gusto kong pumunta sa demonic world para magsanay, sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Liu Xing. Ang pasukan sa demonic world. Ang aking Green Rainbow Great Nation ay minsang nagkaroon ng pasukan sa demonic world, ngunit kalaunan ay sapilitang isinara. Hindi ako masyadong malinaw tungkol sa mga detalye. Bakit hindi ako bumalik at mag-imbestiga? Panipi, sige, guguluhin kita. Tumango si Yezuan. Dahil dito ay hindi niya pinakawala ng matandang puno. Pagkatapos ng lahat, ang lumang puno ay sumanib sa Purple Extreme Demon Heart at isang demonic cultivator. Ang isang demonic cultivator ay kinasusuklaman ng lahat sa immortal world. Kung ang lumang puno ay ilalabas, ito ay magdudulot ng ilang hindi kinakailangang gulo. Kasunod nito, sinundan ni Yezuan si Liu Xing sa Green Rainbow Great Nation. Mabilis silang kumilos at nakarating sa hangganan ng Green Rainbow Great Nation nang wala pang 3 araw. Bilang opisyal ng Green Rainbow Great Nation, madaling makadaan si Liu Xing sa pass. Pagkatapos, gumamit sila ng malapit na teleportation array at direktang dinala sa imperial na kabisera ng Green Rainbow Great Nation. Ang tirahan ng dakilang general. Nang malaman ni Yezuan kung saan nakatira si Liu Xing, hindi niya maiwasang manginig. Kabanata 1723. So ganyan yan. Bahagyang tumango si Yezuan at pagkatapos ay sinundan si Liu Xing sa mansion ng Great General. Sinong mag-aakala na si Liu Xing ay talagang anak ng isang opisyal, ang dakilang general ng Qinghong Kingdom. Ang opisyal na posisyon na ito ay hindi mababa. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Yezuan ay napagkabalik ni Liu Xing, siya ay direktang nag-iisa sa loob ng 3 araw at pagkatapos ay pumasok sa Golden Immortal Realm. Pagkaraan ng 3 araw, lumabas si Liu Xing sa pag-iisa at pagkatapos ay hinanap si Yezuan upang uminom at kumain ng karne. Sorry. Ang labanang iyon ay biglang naputol ang tanikala at bumalik ako sa pag-iisa sa loob ng 3 araw. Talagang binaygo ko si Kuya Ye. Sabi ni Liu Xing na may mukha ng guilt. 3 araw na lang. Wala lang. Nakangiting sabi ni Yezuan. Ang 3 araw ay talagang wala sa kanya. Natatakot siya na si Liu Xing ay mag-iisa sa loob ng 3 taon, 30 taon, o kahit na 300 taon. Kailangang malaman ng isa na si Liu Xing ay nabuhay na ng 10,000 taon. Ang 300 taon ay talagang wala sa kanya. Nakapasok si Liu Xing mula sa ika-9 na baitang True Immortal hanggang sa Golden Immortal Realm.
Siya ay nasa mabuting kalooban at direktang uminom kasama si Yezuan sa loob ng isang araw. Tanging kapag ang isang tao ay tumuntong sa Golden Immortal Realm, ang isa ay maaaring ituring na isang nangungunang tao sa Qinghong Kingdom. Kung hindi, ang isa ay isang ordinaryong tao. Gayunpaman, dumating si Yezuan sa Qinghong Kingdom sa pagkakataong ito hindi para uminom at makipagkaibigan kay Liu Xing, kundi para sa Chain Random Mission. Ang ikalawang bahagi ng Chain Random Mission ay upang tulungan si Liu Xing sa pagkumpleto ng escort mission. Gayunpaman, ang misyon na ito ay hindi pa natatapos. Dahil dito, napakawalang magawa ni Yezuan. Gayunpaman, sa ikalimang araw, dumating muli si Liu Xing. Brother Ye, sa loob ng ilang araw, kailangan kong manguna sa isang team para i-escort ang prinsesa ng aking bansa sa Tianqin Kingdom. Natatakot ako na hindi kita makakasama sa inuman. Sabi ni Liu Xing. Prinsesa, escort. Napataas ang kilay ni Yezuan. Oo, ang aking Qinghong Kingdom ay nakabuo na ng alyansa sa kasal sa Tianqin Kingdom. Sa pagkakataong ito, isasama ko ang prinsesa sa Tianqin Kingdom at hahayaan ang prinsesa. Napakasalan ang prinsipe ng Tianqin Kingdom. Sagot ni Liu Xing. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Tila ito ang pangalawang bahagi ng Chain Random Mission. Since that's the case, bakit hindi na rin ako pumunta? Iminungkahi ni Yezuan. Ang galing, saka hindi ako may board sa daan. Agad namang sumang-ayon si Liu Xing. Noong nakaraan, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang demonyong magsasaka para lamang magkaroon ng karanasan. Siya ay talagang isang general ng Great Country of Green Rainbow. Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang general ng Great Nation of Green Rainbow ay hindi bababa sa antas ng Great Golden Immortal, ngunit huwag kalimutan, ang lolo ni Liu Xing ay isang mahusay na general. Sa pagkakataong ito, kasama ang lumilipad na bangka na ibinigay ng maharlikang pamilya, ang round trip ay aabot ng halos isang buwan. Bukod dito, may ilang general na kasama ko. Ang isa sa kanila ay isang third grade na Great Golden Immortal, lolo ko yun. Sabi ni Liu Xing, isang third-tier Golden Immortal. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at bahagyang tumango. Dahil sa paglitaw ng Chain Random Mission, naramdaman niyang hindi magiging simple ang escort mission na ito. Siguradong may panganib, kaya kailangan niyang mag-ingat. Sa lalong madaling panahon, 3 araw na ang lumipas. Makalipas ang 3 araw, isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon sa harap ng mansyon ng general. Lahat sila ay mga eksperto sa antas ng Golden Immortals. Bakit may 6th stage True Immortal dito? May nagtatakang tanong. Siya, kaibigan niya ni Young Master. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nang makita ni Liu Xing si Yezuan, agad siyang lumapit sa kanya at sinabing, malapit nang dumating ang aking lolo. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, isang napakalaking figure ang tumawid sa kalangitan. Isa itong pinalamutian ng marangyang lumilipad na bangka. Isang magandang lumilipad na bangka. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at bumantong hininga sa kanyang puso. Tinansya niya na ang lumilipad na bangka na ito ay malamang na maihahambing sa isang ika-4 na baitang Great Golden Immortal. Ito ay hindi isang bagay na maaaring pagmamay-ari ng mga ordinaryong tao. Tanging ang maharlikang pamilya ng Great Country of Green Rainbow ang may mga mapagkukunang pinansyal para itayo ito. Sa oras na ito, ang lumilipad na bangka ay biglang nagbukas ng pinto ng cabin. Pumasok na tayo. Sa utos ni Liu Xing, lahat ay sumugod sa pintuan ng cabin. Ang lumilipad na bangka ay puno ng Great Golden Immortals. Mayroong higit sa 100 sa kabuuan. Kasabay nito, ang pinakamalakas ay ang ikatlong baitang Great Golden Immortal, ang lolo ni Liu Xing, si General Liu Heng. Sumulyap si General Liu kay Yezuan ngunit walang sinabi. Pagkatapos, kinokontrol niya ang lumilipad na bangka at umalis. Sa lumilipad na bangkang ito, mayroong isang silid na binabantayan ng husto. Isang magandang babae ang nakaupo sa loob. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation, naabot na niya ang 9th stage True Immortal Realm. Siya ang prinsesa ng Great Country of Green Rainbow. Sa pagkakataong ito, ikakasal na siya sa dakilang bansa ng Tianqin. Nakahanap ng upuan sina Yezuan at Liu Xing at nagpatuloy sa pag-inom at pag-uusap. Hindi lang iyon, ipinatawag din ni Yezuan sina Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen.
Pagkatapos ng lahat, tiyak na may mangyayari sa paglalakbay na ito. Hindi nagtagal, ang lumilipad na bangkang ito ay umalis sa Great Country of Green Rainbow at tumungo sa Tianjin Great Country. Walang nangyari sa paglalakbay. Gayunpaman, sa ika-10 araw, biglang, isang lumilipad na bangka ang hamarang kay Yesuan at ng iba pa na lumilipad na bangka. Sino ka bastos? Galit na, sigaw ni Liu Heng. Sok, sok, sok. Kaya si General Liu, long time no see. Biglang tumunog ang isang matandang boses. Pagkatapos, isang mapanlin lang na figure ang namuo sa pagitan ng dalawang lumilipad na bangka. Nang makita ni Liu Heng ang mukha ng tao, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. General Liu ng dakilang bansa ng Haiyuan, Hiyao. Ito ang unang beses na nagkita tayo. Hindi ko inaasahan na makikilala ako ni General Liu. Tuwang-tuwa ang matandang ito. Ngumisi si Hiyao. Let's cut the crap. Ano ang gusto mong gawin para pigilan tayo? Ngumuso si Liu Heng. Ngumiti ulit si Hiyao. Sa pagkakataong ito, pupunta ka sa dakilang bansa ng Tianjin, tama ba? Muling naging malamig ang ekspresyon ni Liu Heng. Hindi niya inaasahan na may lalabas ang balita sa kalaban ng dakilang bansa ng Haiyuan. Biglang lumitaw ang isang nagbabantang premonition. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Ngumuso si Liu Heng. Okay. Tapos sasabihin ko. Ngumisi si Hiyao. Sa pagkakataong ito, ikakasal ka sa dakilang bansa ng Tianjin, tama ba? Pagdating ng panahon, magsanib puwersa ka para labanan ang aking dakilang bansa ng Haiyuan. Panipi, so, nandito ka para pigilan kami? Tanong ni Liu Heng. Hindi, sinasamantala ko ang pagkakataon na sirain ka. Ang mga mata ni Hiyao ay kumikislap na may layuning pumatay. Sa iyo lang. Nanlaki ang mga mata ni Liu Heng. Sa pagkakataong ito, pinadala siya ng Great Country of Green Rainbow dahil natatakot silang magkamali. Let's cut the crap. This day next year will be the anniversary of your death. Galit na sigaw ni Hiyao. Direkta niyang kinokontrol ang lumilipad na bangka sa ilalim ng kanyang utos at naglunsad ng pag-atake. Kasabay nito, kontrolado ni Liu Heng ang lumilipad na bangka at naglunsad ng pag-atake. Ang dalawang lumilipad na bangkang ito ay ika-4 na baitang ng Great Golden Immortals. Napakalaki ng kanilang lakas sa pag-atake, at bawat pag-atake ay kumonsumo ng astronomical na halaga ng Immortal Crystals. Dagandong, isang beses na binomba ng dalawang lumilipad na bangka ang isa't isa, ngunit walang nangunguna. Kung magpapatuloy ito, walang malinaw na mananalo. Kaya, binuksan ng magkabilang panig ang pinto ng cabin at nagsimulang pumatay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang dakilang bansa ng Haiyuan ay dumating na handa. Maliban kay Hiyao, isang 3rd grade Great Golden Immortal, may dalawa pang 3rd grade na Great Golden Immortals. Bagamat malakas ang lakas ni Liu Heng at nasa tuktok na ng ikatlong baitang Great Golden Immortal, mahirap para sa kanya na labanan ang isa laban sa tatlo. Kabanata 1724. Sa sandaling ito, inutusan ni Yesuan sina Azura Ghost Venerate at Wei Zhenchen na tumulong. Sina Azura Ghost Venerate at Wei Zhenchen ay parehong 1st grade Great Golden Immortals. Hindi magiging problema para sa kanila na makitungo sa isang 3rd grade Great Golden Immortal. Walang mamatay na lumalaban na kaluluwa. Namilog ang mga mata ni Yesuan. Sa susunod na sandali, na-activate ni Azura Ghost Venerate ang kanyang undying fighting soul. Sa isang iglap, ang lakas nila ni Wei Zhenchen ay tumaas ng 3 beses. Kasama ng flying sword form, hindi mahina ang lakas ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Azura Ghost Venerate, buhayin ang Eye of Azura at magsimula ng patayan. Muling ipinadala ni Yesuan ang kanyang boses. Ang mata ni Azura ay naintindihan ng Ghost Dome Great Emperor matapos siyang maging Azura Ghost Venerate. Ito ang unang pagkakataon na na-activate ni Azura Ghost Venerate ang Eye of Azura. Isang butas ang bumukas sa dibdib ni Azura Ghost Venerate. Isang itim na mata ang bumukas, at isang madilim na aura ang kumalat. Noong na-activate ang Eye of Azura, si Azura Ghost Venerate ang tunay na Azura Ghost Venerate. Ang 1st grade Great Golden Immortals mula sa Haiyuan Country ay tiningnan lamang ito, at ang kanilang immortal na mga puso ay nagkawatak-watak. 12 ng mga tao mula sa Haiyuan Country ang namatay sa isang iglap.
Matapos mamatay ang mga taong ito, isang strand ng invisible aura ang dumaan patungo sa Asura Ghost Venerate. Kapag na-activate na ang Eye of Asura, magsisimula ito ng massacre. Ang kasanayang ito ay katulad ng killing feast ni Yezuan. Kung mas maraming tao ang namatay, magiging mas malakas ang Asura Ghost Venerate. Anong kakaibang mata? Mag-ingat ka, sigaw ni Hiyaw sa mahinang boses. Naging solemn na ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niyang may mali. May mali, tama iyon. Mata ng Asura, banal na liwanag ng Asura. Sa sandaling ito, sinipsip ni Asura Ghost Venerate ang death aura ng mga patay. Ang mata ni Asura sa kanyang dibdib ay biglang kumurap at naglabas ng nakakatakot na itim na sinag. Mag-ingat ka, sumigaw si Hiyaw at umiwas sa pag-atake mismo. Gayunpaman, ang dalawang second-grade Great Golden Immortals at isang third-grade Great Golden Immortal sa likod niya ay hindi masyadong pinalad. Direkta silang pinutol ng banal na liwanag ng Asura. Ang agwat sa pagitan ng lakas ng magkabilang panig ay agad na natanggal. Napakalakas ng Immortal Beast. Si Hiyaw at ang isa pang third-grade Great Golden Immortal ay hindi maiwasang mag-isip. Masyadong biglaan ang nangyari, wala silang oras para mag-react. Isang third-grade Great Golden Immortal ang napatay. Magandang pagkakataon, patayin. Nang makita ito, agad na pinangunahan ni Liu Heng ang mga eksperto sa ilalim ng kanyang utos at sumulong. Noong una, gusto nilang i-escort ang prinsesa, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan iyon. Sa pagdaragdag ng Asura Ghost Venerate, ang sitwasyon ay agad na naging isang panig. Kasabay ng katotohanan na ang lumilipad na espada ni Wei Zhenchen ay nangongolekta ng Universe Rings, ang labanang ito ay malamang natatagal ng 5 segundo. Pagkatapos kolektahin ni Wei Zhenchen ang Chen Kun Rings, inimbak ni Yezuan ang mga ito sa planting space. Ding! Ang host ay gumawa ng isang tagumpay at ngayon ay isang rank 7 True Immortal. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Isa na ngayong rank 8 True Immortal ang host. Ding! Ang host ay gumawa ng isang tagumpay at ngayon ay isang rank 9 True Immortal. Ang interspatial rings ng dalawang Tier 2 Great Overarching Golden Immortals at ang Tier 3 Great Overarching Golden Immortals ay winasak ng sheer Divine Light. Ngayon, ang interspatial rings ni Yezuan ay kabilang sa grupo ng mga first grade daloo Golden Immortals. Gayunpaman, ito ay sapat na. Si Yezuan ay umabant ng 3 kaharian, at gayon din ang Ghoul Lord Asura, na umabant mula sa first tier tungo sa fourth tier na Perfected Golden Immortal. Ngayon, lahat ng naruroon ay may mas mababang kaharian kaysa sa Ghoul Lord Asura, kaya sino ang maaaring kapareha niya? Not to mention him, even Wei Zhenchen was already a fourth tier Perfected Golden Immortal. Sa anyo ng isang lumilipad na espada, ang kanyang bilis ay wala sa mga chart. Kotcha, kotcha, kotcha. Isang serye ng malulutong na tunog ang narinig, at agad na sinaksak ni Wei Zhenchen ang natitirang mga tao hanggang sa mamatay, kabilang ang general ng Haiyuan Country, Hiyaw. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang Ghoul Lord Asura ay may kasanayan sa Wheel of Death. Ang mga namatay ay muling nabuhay at naging kanyang mga tuta. Nang makita ito, si Liu Heng at ang iba pa ay nagulat na hindi sila makapagsalita. Sa labanang ito, tila wala silang naging papel. Ito ay ganap na Ghoul Lord Asura na pumatay sa kanila ng mag-isa. Bago pa sila makapag-react, nakolekta na ni Yezuan ang mga samsam sa digmaan. Kabilang ang lumilipad na bangka ng Haiyuan Country. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang first tier na Perfected Golden Immortal. Isa pang notification ang tumunog mula sa system. Sa wakas ay nakapasok na si Yezuan sa Perfected Golden Immortal Realm. Kasabay nito, muling tumaas ang kaharian ni Ghoul Lord Asura at Wei Zhenchen, naging 5th tier Perfected Golden Immortals. Ngayon, kahit ang hari ng bansang Haiyuan ay walang magawa kay Yezuan, lalo pa si Hiyaw. Gayunpaman, si Yezuan ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang hanay ng mga random na misyon, kaya hindi siya makagalaw sa ngayon. Yezuan, ano itong walang kamatayang halimaw mo? Lumapit si Liu Xing at gulat na tanong. Nag-evolve ito mula sa Ghost Dome Great Emperor. Casual na sagot ni Yezuan, pagkatapos ay nagtanong, ano ang pinakamalakas na tao sa bansang Haiyuan? Ang pinakamalakas na tao ay ang hari ng Haiyuan Country,
isang 5th-tier perfected golden immortal. Gayunpaman, lahat ng tatlo sa ating mga bansa ay may mga background sa Ancient Immortal Realm. Panipi, sagot ni Liu Xing, Ancient Immortal Realm. Tumaas ang isang kilay ni Ye Zuan, hindi maintindihan kung ano ito. Kung ang Immortal Realm ay ang Immortal Realm, bakit nagkaroon ng Ancient Immortal Realm? Ang pinakamalakas na tao sa Qinghong Country, Tianqin Country, at Haiyuan Country ay isang 5th-tier perfected golden immortal lamang. Gayunpaman, may ilang puwersa sa Ancient Immortal Realm na tumataya sa tatlong bansa. Tumigil sandali si Liu Xing bago siya nagpatuloy, hindi nila papayagan ang alinman sa ating mga bansa na masira. Pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nagtanong, "Oh, gaano sila kalakas?" Overarching Heavenly Supreme Celestials. Sagot ni Liu Xing. Ang nakapaloob sa Heavenly Supreme Celestial ay ang kaharian sa ibaba ng Perfected Golden Immortals. Bagamat ang Ghoul Lord Asura ay isang 5th-tier Perfected Golden Immortal, hindi pa rin siya katugma sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Bukod dito, may iba't ibang antas din ng overarching Heavenly Supreme Celestials. Noong una, gustong wasakin ni Ye Zuan ang bansa ng Haiyuan ng direkta. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tatlong bansa ay may makapangyarihang pinagmulan. Parang walang ibang paraan. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Hindi na nagtanong pa si Ye Zuan. Ngayong naharap na ang balakid, ang susunod na hakbang ay ang pag-escort sa prinsesa ng Qinghong Country sa Tianqin Country at kumpletuhin ang chain of random missions. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Zuan na ang bilis na ito ay medyo masyadong mabagal. Masyadong mabagal ang iyong bilis. Dadalhin ko sina Liu Xing at Prinsesa Ye Zuan sa Tianqin Country. Biglang nagmungkahi si Ye Zuan. Ito, si Liu Heng at ang iba pa ay nag-alinlangan nang marinig nila ito. Ang kanilang misyon ay i-escort ang prinsesa sa Tianqin Country para tapusin ang kasal. Gayunpaman, medyo nag-aalala sila sa pagpapalam kay Ye Zuan na dalhin ang prinsesa. Pagkatapos ng lahat, si Ye Zuan ay hindi taga Qinghong Country. Huwag kang mag-alala, pagdating ko sa bansa ng Tianqin, may paraan ako para direktang madala ka doon. Hindi na hinintay ni Ye Zuan na magsalita sila bago siya nagpatuloy, sa aming lakas, kung kukunin namin ang prinsesa sa pamamagitan ng puwersa, hindi mo kami mapipigilan. Kabanata 1725. Bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit biglang tumaas ang kaharian ni Ghost Lord Asura, naramdaman nila na napakalakas ng kanyang aura. Siya ay hindi bababa sa isang Tier 4 Great Golden Immortal. Siyempre, ang aktwal na kaharian ni Ghost Lord Asura ay isa ng Tier 5 Great Golden Immortal. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang na maihahambing sa isang Tier 7, Tier 8, o kahit isang Tier 9 Great Golden Immortal. Si Liu Heng at ang iba pa ay walang magawang tumango. Sige, kukunin ko muna si Liu Xing at ang prinsesa. Ngumisi si Ye Zuan. Isang puwersa ang bumalot kay Liu Xing at ang prinsesa ng Qinghong Great Golden Immortal Nation at agad na umalis. Ang flying sword form ni Wei Zhenchen ay maaaring magdala ng 3 tao, kaya tama lang si Ye Zuan at ang dalawa pa. Ang chain random mission ay upang tulungan si Liu Xing sa pagkumpleto ng escort mission, kaya kailangang naroon si Liu Xing. Ang target ng escort ay ang prinsesa, kaya dapat nandoon din ang prinsesa. Kung magbibiyahe sila sa parehong bilis tulad ng dati, aabutin pa rin ang kalahating buwan. Ngunit ngayong si Wei Zhenchen ay isang Tier 5 Great Golden Immortal, aabutin ito ng hindi hihigit sa 2 araw. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Sa orihinal, ang labanan sa pagitan ng Qinghong Great Golden Immortal Nation, Tianqin Great Golden Immortal Nation at Haiyuan Great Golden Immortal Nation ay hindi pinahintulutang makialam. Gayunpaman, ang lakas ng Ghost Lord Asura ay masyadong nakakagulat, kaya siya ay itinuturing na nakialam. Nang malapit ng marating ni Ye Zuan ang Tianqin Great Golden Immortal Nation, isang figure sa di kalayuan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang bilis naman. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kilay at mabilis na itinuon ang kanyang mga mata upang makita na ito ay isang binata. Gayunpaman, ang aura ng binata ay walang katulad. Isang Tier 7 Great Golden Immortal, isang Tier 8 na Great Golden Immortal, o isang Tier 9 Great Golden Immortal. Panipi,
Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Isa na lang siyang Tier 1 Great Golden Immortal ngayon. Dahil sa malaking agwat sa pagitan ng kanilang kaharian, hindi niya makita ang binata. Sa anumang kaso, ang binata ay hindi maaaring mula sa tatlong dakilang bansa. Siya ay dapat na mula sa Ancient Immortal World. Mukhang hindi maiiwasan ang labanan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sumunod na sandali, narinig niya ang boses ng binata. Anak, nilabag mo ang mga patakaran. Malamig na sabi ng binata. Rules. Anong rules? Tanong ni Yezuan na nakapikit ang mga mata. Natatakot ako na ang sitwasyon sa pagitan ng tatlong bansa ay masira ng Immortal Beast sa iyong tabi, kaya hindi ako maaaring manood na lang, sagot ng binata. Oh, si Azura ay isang Great Golden Immortal, ngunit siya ay isang Great Golden Immortal. Sabi ni Yezuan, sa sandaling matapos siyang magsalita, idinagdag din ni Liu Xing, na nasa likod ni Yezuan, oo, si Yezuan ay opisyal na ngayon ng ating Cyan Rainbow Country. Shut up! Malamig na sigaw ng binata. Nanliit ang leeg ni Liu Xing sa takot. Alam niya kung saan nanggaling ang binata. Siya ay dapat na mula sa Ancient Immortal World. Ay isang not the immortal, Tedly Ed. Walang kamatayang Diyos Divine. Courses kill immortal, the immortal is the great immortal God mortal, kill immortal, great mortal thousand. Si Yezuan ay isa lamang tier isang golden immortal. Kahit na magkaroon siya ng 10,000 clone, hindi niya kakayanin ang isang galaw mula sa kanya. Siyempre, hindi banta sa kanya ang Azura Ghost Lord. Isa-isa, umungol si Yezuan sa kanyang puso. Sa isang iglap, sabay na lumipad palabas si Ghost Overlord Azura at Wei Zhenchen. Walang mamamatay na kaluluwa ng digmaan. Bagyo ng mga espada, walang pakialam ang binata nang makita niya ito. Hinampis niya lang ng palad niya. Siya ay isang Great Golden Immortal. Pabayaan ang isang Great Golden Immortal tulad ng Azura Ghost Celestial, kahit isang Great Golden Immortal ay hindi makakayanan ang kanyang pag-atake. Naku, nagkamali siya. Ang Undying War Soul ng Azura Ghost Celestial ay tumaas ng 3 beses ang kanyang lakas. Kasama ng elehiya ng mga kaluluwa at kayamanan ni Yezuan, tumaas ng 7 beses ang kanyang lakas. Gayunpaman, nagawa ni Azura Ghost Celestial na i-neutralize ang pag-atake ng palad ng binata sa isang strike lang. Paano ito posible? Gulat na gulat ang binata. I'm a Great Golden Immortal. Isang hakbang na lang ako para maging isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Paanong ang pag-atake ko ay madaling maarang? Bago siya makabawi sa kanyang pagkabigla, si Wei Zhenchen ay sumugod na sa kanya. Si Wei Zhenchen ay may Undying War Soul din. Ang kanyang pag-atake ay 7 beses na mas malakas. Bukod dito, siya ay nasa anyo ng isang lumilipad na espada. Mabilis ang kanyang bilis na nagdulot ng pananakot sa binata. Nakakahiya para sa isang Great Golden Immortal na hamunin ng isang taong may mas mataas na cultivation base. Lahat kayo ay dapat mamatay. Umungol ang binata habang pinakawalan ng kanyang 7 kulay na Celestial Force. Isang nakakatakot na aura ang kumalat sa hangin. Grabe ito, mababaliw na siya. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Bagamat malakas sina Azura Ghost Celestial at Wei Zhenchen, hindi sila katapat ng binata sa isang laban. Sa sandaling ito, iisa lang ang paraan para patayin ang binata. Death Hunt Command, Extreme Void Shield, Mata ng Assassination. Habang ang kabilang partido ay nabigla, biglang dumating si Yezuan sa likod ng binata at naglaslas gamit ang kanyang espada. Thousand Cleaving Slash. Sa pagkakataong ito, tumaas ang epekto ng Thousand Cleaving Slash sa 2,000 puntos. Bukod dito, tumaas din ang rate ng pag-activate. Baka mapatay niya ang binata sa isang iglap. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay isang first grade Great Golden Immortal lamang habang ang kanyang kalaban ay isang 9th grade Great Golden Immortal. Nagkaroon ng 8 gradong pagkakaiba sa kanilang dalawa. Bagamat dama po ang pag-atake sa katawan ng binata, hindi man lang ito nakalusot sa depensa ng Celestial Force ng binata. Ang lakas ng loob ng isang simpleng first grade na Great Golden Immortal na sneak na umatake sa akin. Ngunguso ang binata. Bagamat medyo nagulat siya sa pag-atake ni Yezuan, alam niyang hindi siya sasaktan nito kahit na ito ay 100 beses na mas malakas.
Mamatay. Isang marangel na 7 kulay na celestial force ang pinasabog. Kung ang isang ordinaryong tao ay nasa malapit, ang kanilang celestial heart ay madudurog at sila ay mamamatay. Kahit na ang isang demonyong magsasaka ay hindi mapakali. Gayunpaman, ginamit ni Yezuan ang Extreme Void Shield bago siya sumugod. Dagdag pa nito, hindi ginamit ng binata ang buong lakas sa pag-atake na ito, kaya't hinigop ito ng binata. Kiligin. Inilabas ni Yezuan ang Extreme Void Shield at triple ang kapangyarihan nito. Sa pagkakataong ito, sinira nito ang 7 kulay na Celestial Force Defense ng binata. Gayunpaman, matapos masira ang 7 kulay na Celestial Force, hindi nito nasaktan ang binata. How can you break through my defense? How is that possible? Nagulat na naman ang binata. Bago pa siya makapag-react, muling sumulpot si Yezuan sa likod niya. Sa pagkakataong ito, hinarang siya ng 7 kulay na Celestial Force ng binata. Noong una, gusto ni Yezuan na subukang lumamon sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, dahil hindi man lang niya mahawakan ang katawan ng binata, natural na hindi niya ito kayang lamunin. There's no way to deal with this. Makaalis lang tayo. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Nag-teleport siya kay Liu Xing at sa prinsesa ng Qinghang side at sapilitang inilagay sila sa planting space. Gusto mong umalis. Manatili ka. Walang ibang salita, hinarang ng binata ang kanilang landas gamit ang kanyang 7 kulay na Celestial Force. Gayunpaman, walang maraming tao na makakapigil kay Yezuan kung gusto niyang tumakas. Ang mata ng walang kabuluhan. Kumislap ang mga mata ni Yezuan at pumasok siya. Kabanata 17:26. Whoosh! Nagsara ang Void Gate, at nawala si Yezuan at ang iba pa sa paningin ng binata. Tumakas siya. Laking gulat ng binata kaya hindi na siya nakapagsalita. Hindi lamang siya hinamon ng isang mas mataas na antas, ngunit tumakas pa siya. Paano naging posible iyon? Sa sandaling iyon, mabilis siyang tumakbo palabas at random na nakahanap ng direksyon sa pagtatangkang kaladkarin si Yezuan palabas. Gayunpaman, bumalik si Yezuan sa lugar kung saan siya nakipag-away kay Hiyao. Gaano man kabilis ang binata, aabutin pa siya ng kalahating araw bago makarating. Maghihintay siya ng ilang sandali at pagkatapos ay babalik upang kumpletuhin ang ikalawang round ng Chain Random Mission. Pagkabalik, naghintay ng ilang sandali si Yezuan. Sa tulong ng Death Hunt Token, malinaw niyang naramdaman na papalapit sa kanya ang binata. May naiwan bang bakas sa katawan ko? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, malamang nawala nito si Wei Zhenchen. Whoosh! Sa isang iglap, binuksan ni Yezuan ang isa pang Eye of the Void at pinapasok si Wei Zhenchen dito. Ang iba ay pabigat kay Yezuan, kaya't itinago niya silang lahat sa planting space. Ayaw niyang ilantad ang sikretong ito, ngunit wala siyang pagpipilian ngayon. Mahahanap ako ng binatang ito sa loob ng 2 oras. Kailangan kong maglagay ng kaunting distansya sa pagitan natin at gamitin ang Eye of the Void para maging abala siya. Palihim na sabi ni Yezuan sa kanyang puso habang mabilis siyang umalis sa lugar. Bagamat siya ay mabilis, ang binata ay isang 9 na yugto ng Great Golden Immortal, kaya't siya ay mas mabilis. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Naramdaman ni Yezuan na paparating na ang binata, kaya mabilis niyang sinira ang kawalan at bumalik sa lugar kung saan niya nakalaban ang binata. Babalik na naman ako dun. Panipi, gulat na gulat ang binata. Nag-iwan nga siya ng marka kay Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na biglang babalik ang binata. Nangangahulugan ito na kailangan niyang maglakbay ng isa pang 2 oras. Anong magandang galaw? Pagkatapos kitang patayin, hahanapin ko ang kaluluwa mo. Muling kumislap ang mga mata ng binata na may intensyong pumatay, pagkatapos ay tumalikod ito at nagmamadaling bumalik. Sa sandaling ito, hinahayaan ni Yezuan na maglakbay si Wei Zhenchen habang nakikipag-ugnayan siya sa binata. Anyway, may mahabang distansya sa pagitan nila. Kahit mabilis na sumugod ang binata, aabutin pa rin siya ng 2 oras. Kung ang 1 oras ay 2 oras, kung gayon ang 12 beses ay magiging 1 araw. Makalipas ang higit sa 10 beses, lumipad si Wei Zhenchen sa kabisera ng kaharian ng Tianqin ng mag-isa, at pagkatapos ay sinira ni Yezuan ang kawalan. Matagumpay na naipadala ang prinsesa sa kaharian ng Tianqin.
Nakumpleto rin ni Yezuan ang ikalawang round ng Chain Random Mission. Nakumpleto na ng host ang ikalawang round ng Chain Random Mission. Ang binata ay nagmamadali pa rin patungo sa Tianqin Kingdom, ngunit si Yezuan ay nasa harap na ng palasyo. Ito ay isang kasiyahan. Ang lumabas para bumati sa kanya ay ang Crown Prince. Nang makita niya si Liu Heng, hindi niya maiwasang mapangiti. "So it's your highness, the Crown Prince." Gulat na gulat ang matandang ito. Mabilis na sumagot si Liu Heng. Tuldok 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 tuldok. Tuldok. Pagkaraan ng ilang sandali, inanyayahan sila sa palasyo. "O tama, General Liu, bakit parang nauna kayo sa schedule?" Tanong ng prinsipe ng korona ng kaharian ng Tianqin. "Tama, ang plano namin ay makarating sa kaharian ng Tianqin sa loob ng isang buwan, ngunit naharang kami ng kaharian ng Haiyuan." Tumango si Liu Heng. Nagulat ang prinsipe ng korona. Haiyuan Kingdom. Tama. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Haiyuan Kingdom ng 3 third-grade Great Golden Immortal Generals. Sa kabutihang palad, isang hermit cultivator ang dumating mula sa Qinghong Kingdom at pinunasan si Hiao at ang iba pa. Pagkatapos magsalita ni Liu Heng, hindi niya maiwasang lumingon kay Yezuan. "Ermita niyong magsasaka." Sinundan ng Crown Prince ang kanyang tingin at napagtanto na si Yezuan ay isa lamang first-grade Great Golden Immortal. Sa kanyang ikalawang baitang Great Golden Immortal na kaharian, naramdaman lamang niya na si Yezuan ay isa lamang sa unang baitang Great Golden Immortal, kaya nahulaan niya na hindi niya nakikita si Yezuan. Ang lakas ng kaharian ng Qinghong ay katulad ng sa kaharian ng Tianqin. Ang Hermit Cultivator ng Royal Family ay hindi bababa sa 4th grade Great Golden Immortal, kaya naisip din ng Crown Prince na si Yezuan ay isang 4th grade Great Golden Immortal. "Pagbati, Senyor," nagmamadaling sabi ng Crown Prince. "Bumangon ka." Nagkunwaring malalim si Yezuan at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa katunayan, pagdating nila sa kabisera ng kaharian ng Tianqin, sina Liu Xing, Liu Heng, at ang iba pa ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan upang maiwasan ang pagtagas ng balita. Sa madaling salita, ang kasalukuyang ikatlong baitang Great Golden Immortal na si Liu Heng ay ang puti ni Yezuan. Natural, hindi niya ilantad si Yezuan. Nagpadala ang Haiyuan Kingdom ng mga eksperto upang harangin si General Liu. Natatakot siguro sila na magsanib puwersa ang ating dalawang kaharian. Kung ganoon nga ang kaso, kahit ang Ancient Immortal Realm ay hindi makakapagsabi ng anuman, naisip ng prinsipe ng korona. Pagkatapos, dinala niya si Yezuan at ang iba pa para makipagkita sa hari ng kaharian ng Tianqin. Dakilang bansa ng Tianqin, dakilang bansang Cyan Rainbow, at dakilang bansang Haiyuan. Ang mga hari ng tatlong dakilang bansa ay nasa antas ng ikalimang baitang Great Golden Immortal. Upang hindi maliitin ang kabilang partido, espesyal na tinawag ni Yezuan ang Azure Ghost Sovereign upang sugpuin ang sitwasyon. Si Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen ay parehong 5th grade Great Golden Immortals. Kahit na ang mga eksperto ng buong royal family ay kumilos, wala silang magagawa sa kanila. Nang makita ng hari ng Tianqin Kingdom ang pagpapakilala ng Crown Prince, hindi niya maiwasang palakihin si Yezuan. Anong nakatagong magsasaka ng maharlikang pamilya? Maliwanag na isa lang siyang first grade Great Golden Immortal. Gayunpaman, kahit na hindi niya makita ang Azure Ghost Lord sa tabi ni Yezuan. Napakalakas. Ang ikasyam na baitang Great Golden Immortal mula sa Ancient Immortal Realm ay malamang na malapit na rito. Dahil iyon ang kaso, huhulihin ko siya ng walang bantay. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay nagdesisyon sa kanyang puso. Nang hindi naghihintay na magsalita ang hari ng kaharian ng Tianqin, direktang inutusan ni Yezuan sina Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen. Whoosh! Sa isang iglap, ang Azure Ghost Exalted Ghost ay sumingil. Sa bilis ng kidlat, kinuha niya ang inisyatiba. Sa oras na mag-react ang lahat, ang itim na broadsword ni Azure Ghost Lord ay nakapatong na sa balikat ng hari ng Tianqin Kingdom. Maaari niyang laslasin anumang oras at putulin sa kalahati ang walang kamatayang puso ng hari. Protektahan ang hari.
Ang personal na bodyguard ng hari ng Tianqin Kingdom ay sumigaw ng malakas. Gayunpaman, kahit na ang hari ng Tianqin Kingdom, isang 5th grade Great Golden Immortal, ay nahuli sa isang iglap. Ano ang silbi ng mga taong ito? Ikaw, anong ginagawa mo? Ang hari ng kaharian ng Tianqin ay yumiit at nagtanong ng may takot. Sa sandaling ito, ginamit na ni Ye Zuan ang Eye of Assassination para pumunta sa likod ng hari ng Tianqin Kingdom at pagkatapos ay hinubad ang kanyang Chen Kun Ring. Siya ang monarch ng isang malaking bansa, at ang pinakamalakas na eksperto sa isang malaking bansa noon. Kahit na ang kanyang interspatial ring ay hindi bahagi ng pambansang kabangyaman, mayroon pa rin siyang mas maraming bagay kaysa kay Liu Heng at sa iba pa. Matapos makuha ang Chen Kun Ring na ito, ang aura ni Ye Zuan ay agad na tumaas. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang 2nd grade Great Golden Immortal. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang 3rd grade Great Golden Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang nasa ika-6 na baitang Great Golden Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang nasa ika-7 baitang Great Golden Immortal. Ding! Ang Azura Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang nasa ika-6 na baitang Great Golden Immortal. Ding! Nasira ang Azura Ghost Lord, kasalukuyang nasa ika-7 baitang Great Golden Immortal. Ding! Lumipas ang Lightning Ember, kasalukuyang nasa ika-5 baitang Great Golden Immortal. Kabanata 1727. Ang Azura Ghost Lord ay orihinal na isang 5th grade Great Golden Celestial, ngunit pagkatapos lamunin ang interspatial ring ng monarch ng Tianqin Great Country, ang kanyang lakas ay tumaas ng 2 kaharian. Ngayon, walang sinuman sa lugar na ito ang makakapigil sa kanya. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng mga tao sa paligid ang sitwasyon. Maging si Liu Heng at ang iba pa na nasa ilalim ng kontrol ni Ye Zuan ay pareho. Ngayon, ang monarch ng Tianqin Great Country ay ako, Ye Zuan. Biglang tumingin si Ye Zuan sa paligid at malakas na nagpahayag. Nagulat ang lahat ng naruroon. Ay hostage ang monarch sa teritoryo ng ibang tao at pagkatapos ay maging monarch mismo. Idinagdag ni Ye Zuan, ang aking Azura Ghost Lord ay isang ika-7 baitang Great Golden Celestial. Hindi siya isang taong makakalaban mo. Isang mahusay na Golden Celestial sa ika-7 baitang. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Paano makikita ang gayong makapangyarihang tao sa lugar na ito? Ito ay imposible. Hindi kaya siya ay mula sa Ancient Celestial World? Gulat na tanong ng monarch ng Tianqin Great Country, Sir, baka galing ka sa Ancient Celestial World? Nag-isip sandali si Ye Zuan, pagkatapos ay nagsabi, hindi ako taga-Ancient Celestial World, ngunit pupunta ako doon maya-maya. Forget it, ayoko na maging monarch. Hindi na kailangan yun. Panipi, ngayon, hindi na siya natatakot sa binata. Ngayong malapit nang dumating ang binata, oras na para maghayganti para sa kahapon. Bagamat hindi masama ang dakilang bansa ng Tianqin, sa kasalukuyang Ye Zuan, hindi na niya ito masyadong inisip. Interesado siya sa binata. Sa mundong ito, iginagalang ang malalakas. Huwag mo akong sisihin sa pagnanakaw ng iyong interspatial ring. Ngayon, kahit na dumating ang isang overarching heavenly supreme immortal, hindi ako natatakot. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, tinapakan niya si Wei Zhenchen, na nakalusot sa ika-7 baitang Great Golden Celestial, at umalis sa Imperial City ng Tianqin Great Country. Hindi siya interesado sa labanan sa pagitan ng 3 bansa. Gayunpaman, sinira niya ang balanse sa pagitan ng 3 bansa. Kung hindi niya papatayin ang binata mula sa Ancient Celestial World, walang katapusan ito. Kahapon, nagsanib puwersa sina Azura Ghost Lord at Wei Zhenchen para bahagyan ng pigilan ang binata. Gayunpaman, ngayon, si Azura Ghost Lord at Wei Zhenchen ay parehong nakalusot, 2 beses na magkasunod. Kung gagawin ni Azura Ghost Lord ang lahat, maaari niyang patayin ang binata sa isang iglap. Ding! Na-trigger ng host ang ika-3 round ng Chain Random Quest. Patayin si Chang Kang Cheng mula sa Ancient Immortal World at makuha ang Ancient Immortal Token. Sa sandaling ito, tumunog ang isang notification ng system. Ang ika-3 round ng Chain Random Mission ay narito na. Kahit na walang ideya si Zhang Zuan kung ano ang Ancient Immortal Token,
sigurado siyang magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Nag-iwan ng marka ang kabataang iyon kay Ye Zuan, kaya sumugod na siya sa Tianqin Great Empire. Nagkataon, umakyat si Ye Zuan para salubungin siya. Di nagtagal, nagkita ulit silang dalawa. Isang third stage Zenith Heaven Golden Immortal. Nagulat si Chang Kangcheng. Nang makita niya si Ye Zuan kahapon, si Ye Zuan ay isa lamang sa unang baitang Great Golden Immortal. Paano biglang nadagdagan ni Ye Zuan ang dalawang kaharian sa loob lamang ng isang araw? Brat, you actually managed to escape from me. You're quite capable. Malamig na sabi ni Chang Kangcheng. Ang kanyang plano ay hulihin si Ye Zuan at hanapin ang kanyang kaluluwa upang makuha ang paraan ni Ye Zuan sa paglusot sa kawalan. Gayunpaman, ayaw ni Ye Zuan na mag-aksaya ng oras sa kanya. Pinatawag niya si Azure Ghost Lord. Walang mamamatay na lumalaban na kaluluwa. Grasp of the Netherworld. Isang hindi nakikita at malakas na puwersa ang bumalot kay Chang Kangcheng. Kasunod noon ay ang pangalawang pag-atake ng Grasp of the Netherworld. Kotcha, nadurog ang katawan ng binata. Maging ang walang kamatayan na puso sa kanyang katawan ay nadurog. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, sumugod na si Ye Zuan at pinanatili ang Chen Kunring ng kabataan. Kaagad pagkatapos, kinain ni Ye Zuan ang lahat ng makalangit at makalupang kayamanan sa loob. Ding! Nakalusot na ang host. Isa na ngayong 4th grade Great Golden Immortal ang host. Ding! Nakalusot ang host. Isa na ngayong 5th grade Great Golden Immortal ang host. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay isa ng ikawalong baitang Great Golden Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong 9th grade Great Golden Immortal. Ding! Lumagpas na ang Azure Ghost Lord. Ang host ay isa na ngayong ikawalong baitang Great Golden Immortal. Ding! Lumagpas na ang Azure Ghost Lord. Ang host ay isa na ngayong 9th grade Great Golden Immortal. Ding! Ang Ember of Thunder Fire ay pumasok na. Ang host ay isa na ngayong ikapitong baitang Great Golden Immortal. Ding! Lumagpas na ang Ember of Thunder Fire. Ang host ay isa na ngayong ikawalong baitang Great Golden Immortal. Ang kanyang kaharian ay talagang tumaas muli ng 2 antas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naubos na ang swerte ni Ye Zuan. Nang marinig niya ang susunod na abiso ay bumagsak ang kanyang mukha. Ding! Umabot na sa 60 ang bewitchment value ng host. Nang marinig ito, itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kilay at mabilis na tiningnan ang bewitchment value. Kung masyadong mabilis tumaas ang realm, mabilis na tataas ang bewitchment value. Kapag umabot sa 100, makukulam ako. Nagulat si Ye Zuan. Pangkukulam, at hindi ito ordinaryong pangkukulam. Kapag umabot na sa 100 ang bewitchment value, mawawala na siya ng malay at hindi na makaka-recover. Sa madaling salita, magiging ibang tao si Ye Zuan. Siya ay papalitan ng isang uhaw sa dugo na demonyo. Paano kaya ito? Hindi ako makulam. Hindi napigilan ni Ye Zuan na lumunok. Kapag umabot sa 100 ang bewitchment value, makukulam siya. Ngayong umabot na siya sa 60, marahil sa susunod na paglusob niya, maaaring umakyat ito sa 70. Paano iyon? Sa sandaling iyon, mabilis niyang sinuri ang Immortal Level Devouring System upang makita kung may anumang bagay na bawasan ang bewitchment value. Ano, isang devouring point para bawasan ng 10 ang bewitchment value. Ang 60 points ko talaga ay kailangan ng 6 na devouring points. Gustong umiyak ni Ye Zuan ngunit walang luha. Ang kasalukuyang siya ay wala kahit 1 punto ng paglamon. Siyempre, maaaring mabawi ang bewitchment value. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang bewitchment value ay bababa ng 1 bawat buwan. Sa madaling salita, kung hindi siya nag-level up, maaari siyang bumalik sa normal sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, ang 5 taon ay isang napakahabang panahon para sa kanya. Naku, makakahanap din ako ng mga partikular na bagay para mabawasan ang bewitchment value. Nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Para bawasan ang bewitchment value, maliban sa pag-recover sa paglipas ng panahon at paggamit ng devouring points para i-clear ito, makakahanap din siya ng mga partikular na bagay para ma-recover ito. Halimbawa, ang Tranquil Sacred Lotus, ang 100 Bright Flower, at iba pa. Sa madaling salita,
hindi nang ahas si Yezuan na ay level up ang kanyang kaharian ng madali. Ito ay isang maliit na scam. Gayunpaman, sa puntong ito, walang silbi na sabihin ang anuman. Ding, natapos na ng host ang ikatlong round ng Chain Random Quest. Gantimpala, Megatron na nag-activate ng Flying Boat form. Nag-prompt ang system, Flying Boat form. Sa sandaling ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Mayroon na siyang Flying Boat system. Paano magkakaroon ng isa pang lumilipad na bangkang anyo? Agad niyang sinuri ang Flying Boat system at nalaman niyang naging life-bound flying boat na niya si Megatron. Kabanata 1728, agad na inutusan ni Yezuan si Wei Zhenchen na mag-transform sa anyo ng isang lumilipad na bangka. Ito ay katulad ng isang ordinaryong lumilipad na bangka. Sa kabutihang palad, ang hitsura ay maaaring mabago. Si Wei Zhenchen ay isa na ngayong level 7 na Great Overarching Golden Celestial. Kung magbabago siya bilang lumilipad na bangka, ang kanyang depensa ay magiging napakalakas na kahit na ang isang Overarching Heavenly Supreme Celestial ay hindi siya magagawang saktan. Hanggat nagtatago siya sa loob ng lumilipad na bangka, ang kaligtasan ni Yezuan ay matitiyak. Siyempre, ito ay dahil isinakripisyo niya ang kanyang pag-atake at bilis kapalit ng kanyang depensa. Kaya naman napakalakas ng kanyang depensa. Tama, ang sinaunang Immortal Token. Biglang naisip ni Yezuan ang isang problema. Hiniling sa kanya ng Chain Random Mission na maghanap ng Ancient Immortal Token. Dahil itinago niya ang lahat sa Interspatial Ring sa sistema ng paglamon, nakuha ni Yezuan ang Ancient Immortal Token bilang default. Agad itong hinanap ni Yezuan. I-activate ang pagsusuri ng system. Tumingin si Yezuan sa Ancient Immortal Token at bumulong sa kanyang puso. Ito ang bagong kakayahan ng sistemang lumalamon matapos itong ma-upgrade sa Celestial Grade. Maaari niyang gamitin ang sistema upang pag-aralan ang isang bagay. Sinuri ng Celestial Grade Devouring System ang Ancient Immortal Token sa mga mata ni Yezuan at nagtapos. Ang Ancient Immortal Token ay ang tanging susi na nag-uugnay sa Ancient Immortal World at Outer Immortal World. Bahagyang nabigla si Yezuan nang makita niya ito. Sa madaling salita, ang Ancient Immortal Token ang tanging susi para makapasok sa Ancient Immortal World. Kung isasara ko ang pasukan sa Ancient Immortal World, ang mga tao sa Ancient Immortal World ay hindi makakapasok sa Outer Immortal World. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Maaari siyang pumunta sa Ancient Immortal World, ngunit ang kanyang pangunahing prioridad ay ang mahanap ang Little Demon King. Noong ang Little Demon King ay tinutugis ng isang Great Overarching Golden Celestial, nagpadala siya ng voice transmission kay Yezuan na nagsasabing magkikita sila sa Devil Realm. Ramdam ni Yezuan na ang Little Demon King ay napakalayo sa kanya. Sa katunayan, bumalik si Yezuan sa lugar kung saan nawala ang Little Demon King para mag-imbestiga. Gayunpaman, wala siyang nakitang anumang mga pahiwatig. Sa makatuwid, gusto niyang makita kung may pasukan sa Devil Realm sa Three Great Nations. Huwag na nating alalahanin iyon sa ngayon. Tingnan natin ang pasukan sa Ancient Immortal World. Napaisip si Yezuan at mabilis na kumilos. May mapa ang binata kung saan nakatala ang lokasyon ng pasukan sa Ancient Immortal World, kaya mabilis itong natagpuan ni Yezuan. Ang pasukan ay isang pinto, at ang Ancient Immortal Token ang susi. Gayunpaman, bukas ang pinto. Ang Ancient Immortal Token ang tanging susi para makapasok sa Ancient Immortal World. Ngayong bukas na ang gate, nakalimutan ba ng binatang iyon na isara ito? Naguguluhan si Yezuan. Anuman ang mangyari, kailangan niyang isara muna ang pasukan sa Ancient Immortal World. Sa ganoong paraan, si Yezuan ang magiging pinakamalakas na tao sa Outer Immortal World. Boom! Sa isang malakas na putok, ang pasukan sa Ancient World of Immortals ay isinara, at ang tanging susi ay nasa mga kamay ni Yezuan. Ang Ancient Immortal Token na ito ay sinuri ng Immortal Grade Devouring System. Kung sinabi ng system na ito lang ang susi, dapat ito lang ang susi. Bumalik tayo at tingnan natin. Pagkatapos isara ang pasukan sa Ancient Immortal World, dumaan si Yezuan sa Eye of the Void at bumalik sa palasyo ng Tianqin Great Kingdom. Sa oras na ito, naghihintay pa rin sa palasyo ang hari ng Tianqin Great Kingdom at ang iba pa. Sa sandaling lumitaw si Azure Ghost Venerate, ang kanyang malakas na aura ay nagpang-inig sa puso ng lahat.
Ngayon, isinara ko na ang pasukan sa Ancient Immortal World. Ang mga mata ni Yezuan ay nahulog sa hari ng Tianqin Great Kingdom. Kinuha ko ang isa sa iyong interspatial ring. Ngayon, sisirain ko ang Haiyuan Great Kingdom bilang kabayaran. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Ang pasukan sa Ancient Immortal World ay sarado. Kamahalan, wawasakin mo ang dakilang kaharian ng Haiyuan. Gulat na tanong ng hari ng Tianqin Great Kingdom. I'm a man of my word, but before that, I want to ask you all, sino ang may balita ng Demonic World Passage? Tanong ni Yezuan, daanan ng demonyong mundo. Nagkatinginan ang lahat. Ang Demonic World Passage ay hindi kailanman lumitaw sa Tianqin Great Kingdom, ngunit ito ay lumitaw minsan sa Qinghong Great Kingdom. Ang hari ng Tianqin Great Kingdom ay tumingin kay General Liu Heng. Ang Demonic World Passage ay lumitaw minsan sa Qinghong Great Kingdom. Isa itong one-way na daanan mula sa Demonic World. Nang maglaon, tinatakan ito ng ating kaharian at wala na ito ngayon, paliwanag ni Liu Heng. Hindi ba pwedeng buksan ulit sa gilid? Tanong ni Yezuan. Hindi, dahil one-way passage ito mula sa Demonic World. Umiling si Liu Heng. Dahil si Liu Heng ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan, ang kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan. Siyempre, maliban kung si Liu Heng mismo ay hindi alam. Kung ganoon, tutulungan kitang sirain muna ang Haiyuan Great Kingdom. Dahil doon, pinunit ni Yezuan ang kawalan at umalis, naiwan ang isang grupo ng mga natulala. Ang Haiyuan Great Kingdom, Tianqin Great Kingdom, at Qinghong Great Kingdom ay lumalaban sa hindi mabilang na taon. Ngayong nawasak na sila, hindi na sila nakabawi sa gulat. Sa oras na ito, nakarating na si Yezuan sa lugar kung saan niya nakita ang hiyaw ng dakilang kaharian ng Haiyuan at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Si Wei Zhenchen, isang ikapitong baitang Great Golden Immortal, ay nagtransform sa isang lumilipad na espada at mas mabilis kaysa sa ikasyam na antas ng Great Golden Immortal na kabataan. Pagkaraan ng 2 araw, pumasok siya sa Haiyuan Great Kingdom at dumiretso sa kabisera ng Imperial. Isa na siyang 5th tier na Great Golden Immortal, at gayon din ang monarch ng Haiyuan Great Kingdom. Sa makatuwid, direktang kinuha ni Yezuan ang kontrol sa monarko. Pagkatapos, ang buong pamilya ng Imperial ay dinambong ni Yezuan. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat na banggitin kay Yezuan ngayon. Kung tutuusin, wala pa silang 1% ng nasa interspatial ring ng binata. Lahat ng mga eksperto ng imperial na pamilya ng Haiyuan Great Kingdom ay sapilitang dinala ni Yezuan sa planting space, kaya ang buong Haiyuan Great Kingdom ay nawasak. Pagkatapos, pinunit ni Yezuan ang kawalan at bumalik. Mula ngayon, tanging ang Qinghong Great Kingdom at Tianqin Great Kingdom na lang ang natitira. Hinanap ko na ang lugar kung saan nawala si Little Demon, pero wala akong nakita. Mukhang dahil sa sarili niyang paraan ang pagkawala niya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Little Demon ay mayroon pa ring death warrant sa kanya, ngunit dahil napakalayo niya kay Yezuan, ang kanyang koneksyon ay napakahina na ito ay baliwala. Sa makatuwid, tiyak na gumamit siya ng ilang uri ng lihim na pamamaraan upang bumalik sa Demon Realm. Mukhang wala akong choice kundi ang pumasok sa Ancient Immortal World. Napabuntong hininga si Yezuan. Ang Outer Immortal World at ang Ancient Immortal World ay talagang binalot ng isang formation. Ang nakapalibot sa Outer Immortal World ay isang paksayon na tinatawag na Xuantianzong. May kabuuang 3 paksayon sa paksayon na ito, na tumutugma sa Qinghong Great Kingdom, Tianqin Great Kingdom, at Haiyuan Great Kingdom. Sa madaling salita, ang 3 paksayon na ito ay minsan ginagamit upang tumaya, tulad ng kung sino ang mananalo kung ang Qinghong Great Kingdom at Haiyuan Great Kingdom ay maglalaban. Bagamat sinabi ng system na ang Ancient Immortal Token ang tanging susi sa Ancient Immortal World, hindi nito sinabi na ang iba ay kailangang pumasok sa pasukan. Kung tutuusin, sila ang nag-set up ng formation, kaya may ibang paraan sila para makapasok. Sa pag-iisip na ito, naging lubhang maingat si Yezuan. Wei Zhenchen, subukan mong buksan ang pinto. Ibinigay ni Yezuan ang Ancient Immortal Token kay Wei Zhenchen para buksan niya ang pinto. Kabanata 1729. Boom!
Nag-transform si Wei Zhenchen sa kanyang anyo ng tao at inilagay ang Ancient Immortal Token sa pinto. Sa susunod na sandali, muling bumukas ang pasukan sa Ancient Immortal World. Mabilis na pumasok si Wei Zhenchen sa Ancient Immortal World at hinanap ang paligid. Gayunpaman, wala siyang nahanap. Mabuti, nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Pagkatapos, ginamit niya ang Eye of the Void para makarating sa tabi ni Wei Zhenchen. Boom! Sa isang mahinang tunog, muling nagsara ang pasukan sa Ancient Immortal World. Bagaman ang binatang iyon ay disipulo ni Xuan Tianzong, na ipaghiganti ko na siya. Gayunpaman, dapat akong pumunta sa Xuan Tianzong at tingnan muna. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata nang makarating siya sa Ancient Immortal World. Sa katunayan, ang Ancient Immortal World ay ang tunay na Immortal World. Ang Outer Immortal World ay isang maliit na lugar lamang. Si Xuan Tianzong ay isang overarching heavenly supreme celestial. Sa makatuwid, kailangang mag-ingat si Ye Zuan. Bagamat napatay niya ang binata, hindi mahanap ni Ye Zuan ang kaluluwa ng binata dahil sa mababang cultivation base nito. Sa makatuwid, wala siyang masyadong alam tungkol kay Xuan Tianzong. Ang aking mga bedevilment point ay nasa 60 puntos na ngayon. Kung gagamit ako ng oras para bawiin ang mga ito, 1 puntos lang ang mababawi ko bawat buwan. Dahil wala akong anumang DevR points, makakahanap lang ako ng isang espesyal na kayamanan para mabawi ang mga ito. Napaisip si Ye Zuan habang tinatapakan niya si Wei Zhenchen at lumipad patungo sa Xuan Tianzong. Si Xuan Tianzong ay hindi isang makapangyarihang tao sa Ancient Immortal World. Gayunpaman, siya ay isang overarching heavenly supreme celestial. Sa makatuwid, kailangang seryosohin siya ni Ye Zuan. Makalipas ang 3 araw, si Ye Zuan, na tumuntong sa Sky Shakang Flying Sword, sa wakas ay dumating sa paanan ng Mysterious Sky Sect. Hindi mataas ang cultivation base ko. Kaya ko itong kontrolin, naisip ni Ye Zuan sa sarili. Isa na siyang grade 5 na Great Overarching Golden Celestial, na katulad ng mga alagad sa labas ng korte ni Xuan Tianzong. Sa sandaling iyon, malayuan niyang kinokontrol ang ilan sa mga Outer Sect disciples ng Black Heaven Sect na nasa antas ng Tier 5 Great Overarching Golden Immortals at naging isa sa kanila. Pumasok si Ye Zuan sa inner court ni Xuan Tianzong. Matapos hanapin ang kaluluwa ng isang disipulo, nalaman niya ang tungkol sa panloob na mga salungatan sa Xuan Tianzong. Mayroong 3 sangay sa Xuan Tianzong, pinangunahan ng Sect Leader, Grand Elder, at Enforcement Elder. Nakipag-ugnayan sila sa Azure Rainbow Nation, Tianqin Nation, at Haiyuan Nation. Ang relasyon sa pagitan ng 3 sangay na ito ay hindi masyadong maganda. Sa nakalipas na mga taon, ang 2 sangay ng Sect Master at Grand Elder ay maganda pa rin. Kaya, naghahanda ang Outer Immortal World's Green Rainbow Great Country at Tianqin Great Country para sa isang political marriage. Sa madaling salita, ang law enforcing elder sa Black Heaven Sect ay pinipigilan. Pagkatapos ng lahat, ang law enforcing elder ay may labis na kapangyarihan. Kung may pagkakataon, maaari pa niyang i-dismiss ang sect leader. Ang outer sect disciple na kinokontrol ni Ye Zuan ay nasa ilalim ng utos ng law enforcing elder. Gayunpaman, hindi interesado si Ye Zuan sa ganitong uri ng labanan sa kapangyarihan. Ang gusto niyang gawin ay makahanap ng makalangit at makalupang kayamanan na maaaring magpababa ng nakakabighaning halaga. Tiningnan niya ang lahat ng mga bagay na nakalista sa Hall of Alchemy at isa lang ang nakita niya. Mababawasan lamang nito ang pangkukulam ng isang tao at magastos siya ng malaking pera. Anong trahedya? Hindi mapigilan ni Ye Zuan na sabihin sa kanyang puso. Hindi ito maaaring makatulong. Kung tutuusin, wala pang 1 taon siyang naging immortal. Sa loob ng 1 taon, siya ay nakalusot mula sa isang immortal hanggang sa isang golden immortal. Ang bilis ng pambihirang tagumpay na ito ay napakabilis na kahit na ang walang kamatayang antas ng paglamon ng sistema ay hindi na makayanan. Ngunit pagkatapos, biglang pumasok sa Alchemy Hall ang isang 8 baitang Great Overarching Golden Immortal. Senior brother, natapos ko na ang hunting mission. Nandito ako para tanggapin ang reward ko. Siya ay isang alagad sa loob ng korte. Naglakad siya papunta sa counter at inabot ang isang scroll na balat ng tupa sa alagad na namamahala sa Hall of Alchemy. Junior brother, ang galing mo. Nakumpleto mo ang misyon.
Pupunta ako ngayon para kunin ang reward mo. Pagkatapos magsalita ng Hall of Alchemy Deacon, mabilis siyang umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang kayamanan ng langit at lupa. Nang makita ni Yezuan ang kayamanan ng langit at lupa, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang Tranquil Sacred Lotus. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang Tranquil Sacred Lotus ang eksaktong hinahanap niya. Maaari nitong bawasan ang pangkukulam ng isang tao ng 5 puntos. Lumalabas na ang mga bagay na nakalista sa Hall of Alchemy ay hindi lahat. Ang ilan ay ginamit bilang mga gantimpala sa misyon. Nagkataon lang, si Yezuan ay nagkataong nakabangga sa kanila. Isang 8 baitang Golden Immortal. Kahit si Wei Zhenchen ay maaaring patayin siya sa isang iglap. Ngunit ito si Xuan Chanzong. Nararamdaman ko ang maraming aura na mas malakas kaysa sa binatang iyon. Mas mabuting mag-ingat ako. Tumingin si Yezuan sa 8 baitang Golden Immortal. Pinaplano niya kung paano siya akitin palabas ng Xuan Chanzong at nakawin ng Tranquil Sacred Lotus. Habang si Yezuan ay nagtataka kung ano ang nangyayari, ang 8 baitang Golden Immortal ay biglang lumingon sa kanya at sinabing nagtataka, nandito ka rin, pinsan. Nang marinig ito ni Yezuan, nanginginig siya at lumingon para tingnan. Nakita niya ang Inner Sect Disciple na nakakuha ng Tranquil Sacred Lotus na nakatingin sa kanya. Ang kasalukuyang anyo ni Yezuan ay isang 5th grade Golden Immortal Outer Sect Disciple. Hindi niya inaasahan na ikukunweri niya ang kanyang sarili bilang nakababatang pinsan ng Inner Sect Disciple na ito. Mabilis niyang hinanap ang kanyang mga alaala at nalaman niyang kilala niya talaga ang taong ito. Ito ay magiging masaya. Congratulations, pinsan. Nagmamadaling sabi ni Yezuan na nakangiti. Pinsan, kailangan mong mag-cultivate ng mabuti. Sa isa pang 10,000 taon, maaari kang maging isang Inner Sect Disciple. Sabi ng Inner Sect Disciple sa seryosong tono. Salamat sa mabait mong salita, pinsan. Biglang ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses sa Inner Sect Disciple. Pinsan, may sikreto akong gustong sabihin sa iyo. Oh, anong sikreto? Panipi. Nagningning ang mga mata ng Inner Sect Disciple nang makita niyang ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses. Huwag na nating pag-usapan. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin, pinsan? Mahiwagang sabi ni Yezuan. Saan mo ako dadalhin, pinsan? Ang panloob na alagad ng sekta ay walang pinaghihinalaan. Anak kasi ng tita niya ang pinsan niya at sobrang close sila. Pinsan, malalaman mo pagdating natin doon. Who knows, baka magamit mo ang pagkakataong ito para maging isang 9th grade Golden Immortal. Pinananatili siya ni Yezuan sa pagdududa. Isang 9 na baitang Golden Immortal. Ang Inner Sect Disciple ay nanginig at nagmamadaling hinawakan si Yezuan at umalis sa Weapon Refinement Hall. Pagkatapos, nagpatawag siya ng lumilipad na espada at iniwan si Xuan Chanzong. Si Yezuan at ang Inner Sect Disciple ay nagbahagi ng lumilipad na espada. Tumayo siya sa likod ng Inner Sect Disciple at bahagyang ngumiti. Akin ang Tranquil Sacred Lotus. Sa ilalim ng patnubay ni Yezuan, ang 8 baitang Golden Immortal Inner Sect Disciple ay lumipad pa ilaga sa loob ng isang buong oras. Pinsan, anong pinagsasabi mo? Sabihin mo dali, hindi ako makapaghintay. Tanong ng Inner Sect Disciple. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanyang paglilinang. Ito ay dapat na isang hindi inaasahang pagkikita. Sige, sasabihin ko sa iyo. Napakunot ang sulok ng bibig ni Yezuan habang sinasabi niya, sa totoo lang, hindi mo ako pinsan. Sa sandaling sinabi niya iyon, tinawag ni Yezuan ang Skyquake Sword at nilaslas ng paalang, agad na pinutol ang ulo ng Inner Sect Disciple. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga immortal ay ang kanilang walang kamatayang puso. Hanggat hindi nadudurog ang kanilang walang kamatayang puso, hindi sila mamamatay. Ang isang ulo lamang ay wala sa kanya. Pinsan, anong sabi mo? Kabanata 1730. Ngunit bago pa siya makapag-react, ang kanyang universe ring ay nahulog na sa mga kamay ni Yezuan. Hindi lamang iyon, ngunit may isang kamay din na lumitaw sa harap ng kanyang dibdib, na kinurot ang kanyang walang kamatayang puso ng walang pagkakamali. Sumuko ka sa paglaban, o ang iyong walang kamatayang puso ay madudurog sa susunod na sandali. Same time na, pinaalalahanan siya ni Yezuan. Naramdaman ng Inner Sect Disciple ang kanyang walang kamatayang puso na iniipit at binibigyang lakas.
Kung hindi siya sumunod, natatakot siya na agad siyang mamatay. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Yesuan sa pagsuko ng paglaban. Sa susunod na sandali, naintindihan niya. Sa pagpunta dito, lihim na ginamit ni Yesuan ang Force Dev R sa taong ito. Sa orihinal, na May 18th puntos ng swerte, dapat ay mataas ang rate ng tagumpay ng Force Dev R, ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo ito. Gayunpaman, may mga pagkakataon na masama ang kapalaran ng isang tao, at naiintindihan ni Yesuan. Kaya, ginamit niya ang normal na paraan upang ilagay ang taong ito sa lugar ng pagtatanim. Nakikitang pinsan ka ng taong Jin na gaya ko, at binigyan mo ako ng tranquil sacred lotus, I'll spare your life. Ngumisi si Yesuan at itinapon ang taong ito sa isang sulok ng planting space. Ding! Nak-A ng host ang isang tranquil sacred lotus. Nabawasan ng 5 ang bewitchment points. Bilang karagdagan sa isang puntos na ngayon, ang bewitchment points ni Yesuan ay bumaba sa 54 na puntos. Kung siya ay nagsumikap ng kaunti, maaari itong mabawasan sa wala pang kalahati. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang halaga ng Heaven and Earth treasures na kailangan para sa bewitchment points ay nauugnay sa antas ng kasalukuyang kaharian. Kung si Yesuan ay isang ika-6 na yugto ng Great Golden Immortal, ang halaga ng Heaven and Earth treasures na kailangan niya ay tiyak na mas mahalaga kaysa ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ika-5 yugto lamang ng Great Golden Immortal. Una, ibababa ko ang aking bewitchment point sa mas mababa sa 50 puntos, pagkatapos ay isa sa alang-alang kong mag-level up. Muling naisip ni Yesuan ang kanyang sarili. Kung hindi, hindi siya mapakali sa pag-level up. Isa pa, hindi sapat ang mayroon siya ngayon para makalusot siya. Pagkatapos nito, tinapakan ni Yesuan ang kanyang lumilipad na espada at bumalik sa Xuantianzong. Pagkatapos, natagpuan niya ang tirahan ng Inner Sect Disciple at hinalughog ito, ngunit hindi pa rin siya makalusot. Gayunpaman, may nakita siyang kawili-wili sa interspatial ring na itinago niya. May paliwanag ba sa Demonic Realm Passage? At mayroong maraming impormasyon. Panipi. Nagliwanag ang mga mata ni Yesuan. Hindi niya naintindihan kung bakit magiging interesado ang isang Inner Sect Disciple sa Demonic World Passage. Maaaring gusto ni Xuantianzong na magbukas ng daanan sa Demon Realm at pagkatapos ay magkaroon ng isang mahusay na labanan. Mukhang may na-encounter siyang magandang bagay. Hindi ba't ang layunin din niya ay maghanap ng daanan patungo sa Demon Realm at pagkatapos ay pumunta sa Demon Realm? Sa oras na ito, ibang bagay ang naisip niya. Ang daanan sa Demonic Realm ay hindi gaanong madaling buksan. Aabutin ng hindi bababa sa mga taon. Marahil ay aabutin ito ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Kailangang malaman ng isa na ang oras ay wala sa mga immortal. Mukhang kailangan ko pang mag-imbestiga ng maigi. Baka mapabilis ng Immortal Grade Devouring System ang pagbukas ng daanan sa Demonic Realm. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ang Immortal Grade Devouring System ay maraming gamit. Maaari nitong ayusin ang mga teleportation array at pabilisin ang pagbubukas ng daanan sa Demonic Realm. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang problema. Isa lamang siyang alagad ng Outer Sect. Paano siya mag-iimbestiga? Gayunpaman, habang siya ay nalilito, isang grupo ng mga figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Lahat sila ay nakasuot ng itim. Napakalakas ng kanilang mga aura kaya nalampasan nila ang antas ng Great Overarching Golden Celestial. Lahat sila ay Overarching Heavenly Supreme Celestial. Nang ilabas nila ang kanilang mga aura, ang buong Xuantianzong ay nanginig. Mga Demonic Cultivator. Lahat sila ay Demonic Cultivator. Hindi. Umaatake ang mga Demonic Cultivator. Lahat pumasok sa porma sayon. Nararamdaman ng lahat ng mga disipulo ni Xuantianzong ang demonic aura mula sa Demonic Cultivators. Kasabay nito, ang mga nakatataas ng Xuantianzong ay nagmamadali ring lumabas. Xuantianzong, tama ba? Ngayon ang araw na lilipulin ang sekta mo. Patayin! Ang pinuno ng grupong ito ng Xiumo Devil Cultivators ay nagbigay ng isang malakas na sigaw, na direktang nagdulot ng isang paghahari ng takot. Walang sino man ang mag-aakala na ang grupong ito ng mga Demonic Cultivator ay darating at papatay ayon sa gusto nila. Kasabay nito, sa isang lugar sa Xuantianzong, nagtatakang nakatingin sa eksena ang tatlong matatandang Xuantianzong.
Enforcement Elder, anong nangyayari? Di ba sabi natin aatake tayo sa loob ng 3 araw? Napatingin ang isa sa mga matatanda sa may puting buhok na matandang nakatayo sa gitna. Umiling ang maputi ang buhok at sinabing, hindi sila ang mga demonic cultivator mula sa Haemon Mountain. Oh, tapos galing pa sila sa ibang lugar. Bakit nila sinasalakay si Xuan Tianzong? Panipi, ang pinuno ay Grade 5 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Hayaan ang sect leader at ang Supreme Elder na makipag-ayos sa kanila. Kung sila ay nasugatan, mas madali para sa amin na isakatuparan ang aming misyon sa loob ng 3 araw, sabi ng maputing buhok na may mahinang ngiti. Kung ganoon, pumasok na tayo agad sa seclusion. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na hindi tayo tumutulong. Mayroong higit sa 100 demonic cultivator na umaatake kay Xuan Tianzong. Ang pinakamahina sa kanila ay isang Grade 3 na Overarching Heavenly Supreme Celestial. Bilang karagdagan, ang mga Devil Cultivator ay may malalakas na pangangatawan at bahagyang mas malakas kaysa sa mga Immortal Cultivator sa parehong antas. Sa makatuwid, kahit na magsanib puwersa ang Sect Master at Grand Supreme Elder ng Profound Sky Sect, hindi pa rin nila maaalis ang grupong ito ng Devil Cultivator sa maikling panahon. How dare you attack my Xuan Tianzong? Mamatay! Isang malakas na dagandong ang narinig. Ilang eksperto na may malalakas na aura ang lumabas mula sa gitna ng Black Heaven Sect at nagsimulang makipaglaban sa grupong ito ng mga Demonic Cultivator sa isang iglap. Samantala, si Yezuan, isang alagad sa labas ng korte, ay malalim ang iniisip habang pinapanood niya ang labanan sa kalangitan. Mukhang hindi sila ganoon kalakas. Kung magsanib puwersa sina Ghost Venerate Azura at Wei Zhenchen, dapat nilang harapin ang isa sa kanila. Kung makakakuha ako ng bangkay, baka may baba ko ang aking bedevilment points. Sa oras na iyon, parehong Ghost Venerate Azura at Wei Zhenchen ay magagawang maging Overarching Heavenly Supreme Celestial. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Yezuan na maghintay at obserbahan muna ang sitwasyon. Hindi nila kailangang patayin ang mga Demonic Cultivator, ngunit kailangan nilang makuha ang bangkay. Ang Demonic Cultivators ay mayroong isang Grade 5 Overarching Heavenly Supreme Celestial, 2 Grade 4 Overarching Heavenly Supreme Celestial, at ang iba ay Grade 3 Overarching Heavenly Supreme Celestials. Natalo na ng mga Demonic Cultivators ang maraming puwersa sa lugar. Ngayong nakarating na sila sa Xuan Tianzong, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng napakaraming eksperto ang Xuan Tianzong. Ang sect leader at Supreme Elder ng Xuan Tianzong ay Grade 5 Overarching Heavenly Supreme Celestials. Mayroon silang 4 na Grade 4 Overarching Heavenly Supreme Celestials at higit sa 20 Grade 3 Overarching Heavenly Supreme Celestials sa ilalim ng kanilang command. Maliwanag, ang mga Demonic Cultivator ay dahado. How dare you provoke the Xuan Tianzong? You're courting death. Galit na sumigaw ang isa sa Xuan Tianzong Exalted Celestials. Ang lumilipad na espada na kinokontrol niya ay naging isang bahid ng liwanag at tumusok sa Devil Heart ng isa sa mga Demonic Cultivator. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ito. Agad niyang tinawag si Ghost Venerate Azura, Wei Zhenchen, at ang Old Tree na isang Grade 8 na Great Overarching Golden Celestial. Sa isang iglap lang ay lumitaw na ang 3 malapit sa bangkay. 9 Dragons Galloping Thunder. Ang lumang puno ay lumitaw sa tabi ng bangkay sa isang iglap at kinuha ang Interspatial Ring. Pagkatapos, mabilis na inimbak ni Yezuan ang Interspatial Ring sa kanyang storage space.